Sa Argentina, ang mag-live-in partner na ito ay madalas na lumalabas sa telebisyon, nagpapakita ng kanilang lungkot at malasakit sa pagkawala ng isang bata. Ngunit hindi nagtagal na diskubre ng mga pulis ang isang nakakagimbal na katotohanan. May tinatago pala silang madilim na lihim. Sa likod ng kanilang pinapakitang dalamhati, nagkukubli ang isang matinding pang-aabuso at ang taong dapat sana'y magpoprotekta sa biktima ay siya pa palang naging kasabwat. Si Florencia Abril de Marco ay pinanganak noong January 6, 2005 sa Mendoza Province, Argentina. Noong pinagbubuntis pa lang si Florencia ay iniwan na sila ng kanyang ama. Si Karina na kanyang ina ay lumaki sa isang pamilyang may 11 na magkakapatid. Nang siya ay bata pa, iniwan siya ng kanyang sariling ina kaya napilitan siyang alagaan ng kanyang mga nakababatang kapatid habang ang kanilang ama ay nagtatrabaho. Dahil dito maaga siyang naging responsableng tao at sa edad na 16 years old ay nagkaanak na siya. Bagamat iniwan sila ng ama ni Florencia, hindi naman mag-isa si Karina. Tinulungan siya ng kanyang ama at mga kapatid. Nagtatrabaho siya para itaguyod ang anak, ngunit bilang isang dalagita, nananabik pa rin siyang makahanap ng pag-ibig. Dumating ito nang si Florencia ay 2 years old pa lamang. Nakilala ni Karina si Lucas Matias Gomez, isang 21 years old na lalaki na nakatira sa Palmira, Mendoza. Nagtrabaho ito sa negosyong nagbibenta ng mga matatamis. Mabilis silang nakapagpalagayan ng loob at agad na nagkaroon ng relasyon. Ilang buwan lang ang lumipas ay nabuntis ulit si Karina. Noong 2008, ipinanganak ang una nilang anak. At noong 2014, nagkaroon sila ng isa pang anak. Dahil lumalaki na ang pamilya, dumami na rin ang kanilang gastusin. Mahirap ang kanilang buhay, lalo na't nakatira sila sa bahay ng tatay ni Karina, kasama ang maraming kamag-anak. Ayon sa ilang ulat, nagdesisyon silang lumipat sa San Luis upang magkaroon ng sariling tirahan. Pero may ibang nagsasabi na umalis sila dahil palaging nag-aaway si Karina at ang kanyang ama. Sinasabing madalas niyang inaapi si Florencia at minsan pangaraw ay tinatawag niya itong babaeng mababa ang lipad kahit bata pa ito. Noong September 2016, nanirahan sila sa isang bahay sa San Luis at nagsimulang magnegosyo ng pagkain. Habang ang iba sa pamilya ay mukhang kontento sa bagong buhay, si Florencia ay hindi masaya. Madalas niyang sinasabi na gusto niyang bumalik sa Mendoza para makita ang kanyang lolo at mga kaibigan. Pagsapit ng March 22, 2017, nagulantang ang buong bayan sa pagkawala ni Florencia na 12 years old na noon. Ang kanyang amain na si Lucas ang pumunta sa pulisya upang i-report ang pagkawala niya. Ayon sa kanyang kwento, hinatid niya si Florencia sa paaralan, ngunit nang balikan niya ito sa tanghali ay wala na ito. Sinabi niya na pumunta siya sa loob ng paaralan upang magtanong at nalaman niyang hindi raw pumasok si Florencia noong araw na iyon. Wala ring sinuman sa kanyang mga kaklase ang nakakita sa kanya. Dahil dito nagpasya siyang magtungo sa pulisya upang i-report ang pagkawala ng bata. Nang tanungin kung nasaan ang ina ni Florencia, sinabi niyang nasa ospital ito. Ngunit ilang araw matapos ang ulat ng pagkawala ni Florencia, lumabas ang nakakagimbal na katotohanan. Hindi lang ito simpleng kaso ng pagkawala. Sa loob ng maraming taon, tiniis ni Florencia ang isang bangungot sa sarili nilang tahanan. Noong araw na nawala si Florencia, ang kanyang ina na si Karina ay nasa ospital dahil kakapanganak lang niya sa pang-apat nilang anak, isang batang babae na anak nila ni Lucas. Habang nasa ospital si Karina, si Lucas ang naiwan sa bahay kasama si Florencia at ang dalawa pa nilang anak na 9 at 3 years old pa lamang. Ayon kay Lucas, si Florencia ay isang tahimik na bata, hindi mahilig lumabas at kadalasang naglalaan ng oras sa social media, katulad ng ibang batang babae sa kanyang edad. Sinabi rin niya na maaring pumunta si Florencia sa bahay ng kanyang lolo sa Mendoza dahil sa madalas niyang sabihin na namimiss na niya ang kanyang lolo. Ngunit ang tawagan ng kanyang lolo, agad itong itinanggi at sinabing wala si Florencia sa kanya. Dahil dito agad na naglunsad na malawakang paghahanap ang mga pulis at mga residente. Sumama rin ang mga kaklase at guro ni Florencia sa paghahanap. Kahit na si Lucas mismo ang nanguna sa pagsisikap na matagpuan ng bata, may mga hinala na agad sa kanya dahil siya ang huling taong kasama nito.
Habang ginagalugad ng mga pulis ang lugar, isang kapitbahay ang nakakita ng backpack ni Florencia sa isang bakanting lote malapit sa kanilang bahay. Sa loob nito may isang notebook kung saan nakasulat ang numero ng kanyang ina. Kaagad naman itong ibinigay sa mga pulis. Nang siyasatin ang loob ng bag, nakita nilang kumpleto pa rin ang kanyang gamit sa pang-eskwela. Ngunit isang bagay ang pumukaw sa atensyon ng mga investigador. Isang diksyonaryo kung saan may minarkahang 4 na kakaibang salita. Una ang pagsasanib, pangalawa pamalo o kahoy, pangatlo lubid o tali, pang-apat bayaw. Dahil sa mga nakasulat na ito, lalo pang lumakas ang kutob ng mga pulis na may misteryosong nangyayari kay Florencia. Dahil dito, mahigit 250 na pulis at mga asong sinanay sa paghahanap ang ipinadala upang suyurin ang lugar kung saan nakita ang backpack. Ngunit walang ibang bakas ni Florencia ang natagpuan. Isang bagay lang ang nakita nila na makakatulong sa kaso, isang security camera na malapit sa bakanting lote. Agad naman dinala ang recording nito sa himpilan ng pulisya upang masuri. Dito nagsimulang lumitaw ang katotohanan at malapit nang mabisto ang tunay na may kasalanan. Habang abala ang mga otoridad sa paghahanap kay Florencia, patuloy na lumalabas sa TV sina Lucas at Karina upang ipakita ang kanilang kalungkutan at pagmamalasakit sa pagkawala ng bata. Si Lucas ay umiiyak pa sa harap ng kamera habang si Karina na bagong panganak pa lamang ay nag-aalala at sinabing hindi siya makapaniwalang nawala ang kanyang anak. Matapos ang mahigit 35 hours na paghahanap, noong gabi ng March 23, isang grupo ng mga residente sa Saladillo ang nag-ulat na may nakita silang labi ng isang bata sa ilalim ng isang tulay halos 60 kilometers mula sa San Luis. Nang dumating ang mga otoridad, nakita nila ang isang asul na piraso ng damit na nakausli sa may lupa at nang lumapit sila, tumambad sa kanila ang walang saplot na labi. Nakadapa at nakagapos ang kanyang mga kamay at ang natitirang suot niya lang ay isang medyas sa kanyang kanang paa. Dahil mahirap abutin ang kinaroroonan ng labi, tinulungan ng mga bumbero ang forensic expert na si Ricardo Torres upang bomba gamit ang isang lubid. Sa unang pagsusuri, napansin niya na may matinding paglabas ng pulang likido sa maselang bahagi na nagpatunay na inabuso ito bago pinaslang. Bukod pa rito, may nakita ring mga marka sa kanyang masela na parte at bibig. Kaya kumuha sila ng mga sample upang masuri ang DNA ng posibleng salarin. Sa leeg, may mga bakas ng pagpwersa, kaya dineklara ng forensic expert na siya ay maaring pinaslang mula rito. Bukod doon, napansin niya na ang labi ay tila inihagis mula sa tulay na may taas na 9 to 10 meters. Ngunit sa halip na tuluyang mahulog sa ilog, tumama ito sa isang bato, kaya ito'y nanatili sa gilid ng bangin. Nang dinala ang labi para sa autopsy, kinumpirma ng mga otoridad ang kanilang kinatatakutan na ang natagpo ang labi ay walang iba kundi si Florencia. Sa simula ng investigasyon, lahat ng ebidensya ay tumuturo sa amain ni Florencia na si Lucas. Napag-alaman ng mga pulis na nagsisinungaling siya sa kanyang mga testimonya. Una, sinabi ni Lucas na hinatid niya si Florencia sa paaralan noong umaga ng March 22. Ngunit ang tanungin ng mga guro, estudyante at mga opisyal ng paaralan, lahat sila ay nagsabing hindi pumasok si Florencia noong araw na iyon. Pangalawa, sinuri ng mga pulis ang CCTV footage sa paligid ng paaralan. Nakita nila ang sasakyan ni Lucas na dumaan doon ng eksaktong oras na sinabi niyang inihatid niya si Florencia. Ngunit sa buong video, walang lumabas na bata mula sa kanyang sasakyan. Ibig sabihin, hindi niya talaga dinala si Florencia sa paaralan. Pangatlo, may isa pang CCTV camera na malapit sa tulay kung saan natagpuan ang labi. Dito nakita ang kotse ni Lucas, isang Renault Megane, na dumaan sa mismong lugar kung saan itinapon ang labi. Dahil sa mga ebidensyang ito, lumakas lalo ang hinala ng mga pulis at tila lumilinaw na si Lucas ang may kagagawa ng insidente. Bukod sa mga CCTV footage na nagpapatunay na hindi niya dinala si Florencia sa paaralan at nakita ang kanyang sasakyan malapit sa lugar kung saan itinapon ang labi, may dalawa pang saksi ang lumutang. Dalawang mangingisda ang nasa dam ng Saladillo noong araw ng insidente. Ayon sa kanila, nakakita sila ng isang itim na kotse na may sporty na gulong at kumilos ng kahina-hinala. Napansin nilang may isang lalaking naghahagis ng isang bagay mula sa tulay. Ang itsura ng lalaking ito ay tugma kay Lucas. Nang mabalitaan nila ang pagkakadiskubre sa labi, agad silang nagpunta sa himpilan ng pulisya upang ibigay ang kanilang testimonya.
Dahil sa sunod-sunod na ebidensya, dinakip ng mga pulis si Lucas sa kanyang bahay. Kasabay nito, hinalughog ng mga investigador ang kanyang bahay upang maghanap ng karagdagang ebidensya. Ginamit nila ang isang espesyal na forensic test gamit ang luminol, isang kemikal na nagpapakita ng mga bakas ng pulang likido kahit pa ito ay sinubukang linisin. Ang resulta ng test ay talagang nakakagambala. May natagpuang mga bakas ng pulang likido sa lababo ng banyo at ilang bahagi ng bahay. Ang ilang mga bakas ay kulay kayumanggi na maaring tumutukoy sa mga lumang bakas ng pulang likido. Sa kotse ni Lucas natagpuan din ang mga damit ni Florencia sa loob ng trunk. Pati na rin ang parehong uri ng pulang likido na nakita sa bahay. Matapos makita ang lahat ng ebidensya, tuluyan ng inaresto si Lucas bilang pangunahing suspect sa pagpaslang kay Florencia. Habang patuloy ang investigasyon, lumabas pa ang matitinding detalye mula sa autopsy ni Florencia. Dito napatunayan na siya ay paulit-ulit na inabuso sa loob ng mahabang panahon. Ayon sa forensic expert, may matatagal na peklat o sugat sa maselang bahagi ni Florencia na palatandaan na matagalang pang-aabuso. Napansin din na ang kanyang hugis ay nagbago dahil sa paulit-ulit na pang-aabuso na ayon sa eksperto ay hindi na tipikal sa isang bata, kundi mas katulad na sa isang hustong gulang na babae. Nagtamo rin siya na maraming sugat sa katawan. May mga galos sa kanyang mga braso na indikasyon na sinubukan niyang lumaban. Ang sanhi ng kanyang pagkasawi ay matinding puwersa sa liig. Base sa forensic findings, ay nauna siyang pinaslang at pagkatapos ay dinala sa tulay upang itapon. Tinatayang nasawi siya sa pagitan ng 30 to 32 hours bago siya natagpuan. Ibig sabihin posibleng nangyari ang insidente noong madaling araw ng March 22. Ang petsang ito ay eksaktong oras na umalis ang kanyang ina upang manganak. Ibig sabihin nang wala ang ina sa bahay, naganap ang pinakamasahol na pangyayari sa buhay ni Florencia. Sa patuloy na pagsisiyasat, tinignan ng mga pulis ang cellphone ni Lucas. Dito may mga nakakagulat na impormasyon silang natuklasan. Mula March 19 hanggang March 22 bago ang insidente, may mga kakaibang internet searches na ginawa si Lucas. May 415 records ng internet searches si Lucas sa isang website na may bawal na nilalaman. Karamihan ay tungkol sa mga bawal na relasyon. Pero ang pinakamalakas na ebidensya ay nang magsalita ang 9 years old na kapatid ni Florencia. Ayon sa kanya, noong March 22, dinala sila ng kanilang ama sa paaralan. Kasama nila si Florencia na nakaupo sa harapan, pero hindi ito gumagalaw at nakayuko lang ang ulo. Nang tanungin ng bata ang kanyang ama, sinabi nitong tulog lang si Florencia dahil pagod ito. Pero ngayon alam na natin ang totoo na nung oras na iyon ay wala na siya. Dahil sa matitinding revelasyon, nagprotesta ang mga residente kasama ang pamilya, kaibigan at mga guro ni Florencia. Gusto nila makamit ang hustisya at siguraduhin na mananagot si Lucas sa ginawa niya. Nang magsalita ang principal ng paaralan, sinabi nitong wala silang idea na inaabuso si Florencia. Bukod dito kinumpirma rin ng mga otoridad na hindi kailanman pumasok si Florencia sa paaralan noong March 22 taliwas sa kwento ni Lucas. Noong March 25, iniutos ng hukom na ibigay na ang labi ni Florencia sa kanyang pamilya. Dinala siya sa Mendoza, ang lugar kung saan siya ipinanganak at kung saan niya gustong bumalik. Sa kanyang social media, minsan na niyang ipinost na gusto niyang bumalik sa probinsya kinalakhan ng kanyang mahal na lolo na tinatawag niyang Papa. Habang yakap ang bagong silang na sanggol, lumantad ang ina ni Florencia sa media. Dati pinagtatanggol niya si Lucas, pero ngayon puno na siya ng galit at pagsisisi. Sabi niya, hindi ko akalain na may halimaw pala sa loob ng bahay namin. Sa kanyang pahayag, inamin niya na minsan na siyang sinaktan ni Lucas at matagal na siyang takot dito. Matapos ang lahat ng nangyari, hindi lang hustisya para kay Florencia ang nais niyang makamit, kundi kalayaan mula sa taong minsan niyang minahal. Sa isang panayam, inamin ni Karina na minsan na siyang hinawakan sa leeg ni Lucas pero hindi siya nagreklamo dahil sa takot nga siya. Sinabi rin niya na gumagamit ng bawal na substance si Lucas at pinipilit niyang gamitin ito ng kanyang pamilya para mas madaling gawin ang mga karumaldumal na gawain. Naalala niya ang isang gabi na nagluto si Lucas ng pizza. Pagkalipas ng 30 minutes, nagsimulang mahilo ang lahat. Kinabukasan may marka sa mukha si Florencia at sinabi niyang may isang lalaking dumakma sa kanyang leeg. Pero idinaan lang ni Lucas sa biro at sinabing hinawakan niya lang ito dahil sa tumatalon daw ito sa kama. Sinabi ng ina, akala ko panaginip lang pero ngayon sigurado akong mainilagay siya sa pagkain namin para saktan kami.
Dagdag pa niya, galit na galit si Lucas sa kanya dahil ayaw na niya magkaanak muli. Naniniwala siyang pumaslang si Lucas para makaganti sa kanya. Nang lumabas ang mga ebidensya ng paulit-ulit na pang-aabuso kay Florencia, labis itong ikinagulat ng kanyang ina. Sinabi niyang wala siyang idea at kung nalaman lang niya, gagawin niya daw ang lahat para iligtas ang kanyang anak. Ngunit may isang bagay na pinagtataka ng mga investigador. Sa kanilang pagtatanong, nalaman nila na sa loob ng bahay napansin na si Florencia ay tahimik at tila may dinaramdam, ngunit hindi ito napansin ni Karina. Dahil dito naging target din siya ng investigasyon. Habang ginaganap ang libing ni Florencia, iniutos ng hukom ang pagpapatuloy ng pagkakakulong kay Lucas. Siya ay sinampahan ng mga kaso double aggravated abuse dahil sa bigat ng ginawa niya, homicide for the purpose of crime, dahil pinaslang niya si Florencia para itago ang kanyang mga nagawa. Dahil sa bigat ng kaso, inilipat siya sa isang high-security prison sa Pampa de las Salinas, San Luis, kung saan siya mananatili habang nililitis ang kanyang kaso. Ngunit bakit din dinakipang ina na si Karina? Dahil kahit paulit-ulit niyang sinasabing wala siyang alam, ay unti-unting nagduda ang mga otoridad. Dahil dito, sinuri nila ang kanyang social media at mga nilalaman ng kanyang cellphone. Sa isang lumang post sa kanyang account, ito ang sinulat niya. Alagaan mo ang iyong asawa, ang mga anak aalis din, ang mga kaibigan lilisan, ang katawan tatanda, ang pera mauubos, pero ang asawa mo, siya lang ang matitira sa tabi mo. Dahil sa mga text messages, tawag at voice recordings, natuklasan nilang posibleng may alam si Karina sa ginagawa ni Lucas. Bukod dito, lumutang ang ina ni Lucas at nagsabing madalas tawagin ni Karina ang kanyang anak na babaeng mababa ang lipad. Minsan din daw ay pinapapunta niya si Florencia sa banyo para dalhan ng damit si Lucas. Pagkatapos ay sinasara ang pinto. Bukod sa kanya, may isa pang taong lumantad, ang lolo mismo ni Florencia. Ayon sa kanya, alam niyang may mga bumabagabag sa apo niya pero hindi niya alam kung ano ang mga ito. Dahil sa mga bagong ebidensya, ipinag-utos ng hukom ang pag-aresto kay Karina bilang necessary accomplice sa kaso. Sa madaling salita, kung hindi man siya ang gumawa, maaring alam niya ang nangyayari pero nanahimik lamang. Ayon naman sa mga kapitbahay, madalas nilang nakikita si Florencia sa kalye kahit 10 oras na ng gabi. Nakaupo lang ito sa bangketa, tila ayaw pang umuwi. Pahayag ng isang residente, madalas naming makita si Florencia sa labas. Kahit gabi na, lagi niyang sinasabi na natatakot siyang bumalik sa bahay. Dagdag pa rito, may ilan pang nagsasabi na nakita nilang inaatake ni Karina si Florencia sa harap ng ibang tao. Pero walang naglalakas loob na magsumbong dahil ayaw nila makialam sa pamilya. Lumabas din ang isang audio recording mula sa isang grupo ng mga guro sa Mendoza. Dito, isang dating guro ni Florencia ang nagkwento na sinabi mismo ng bata na inaabuso siya ng kanyang amain. Ayon sa guro, sinabi ni Florencia sa amin ni Ma'am Maria Teresa na hinahawakan siya ng kanyang amain at pinapasok siya sa kwarto. Pero nang sinabi namin ito kay Karina, hindi siya naniniwala. Sinabi niyang sinungaling lang ang bata. Dumating ang audio file sa pulisya nang hindi nagpapakilala ang nagpadala at ito ang nagpatibay ng kaso laban kay Karina. Matapos lumabas sa mga ebidensya, inaresto si Karina noong April 4 sa kasong aggravated at access bilang kasabuat ni Lucas. Kinabukasan dinala siya sa korte para magbigay ng pahayag pero ipinayo ng kanyang abogado na wag muna siyang magsalita. Habang inimbestigahan si Karina, kinuha ng korte ang kanyang 2 pang anak. Sinabi ng hukom na hindi tiyak na ligtas sila kung mananatili sila sa kanilang ina. Bukod pa rito, pinag-aaralan din kung muli nilang kakausapin ang 9 years old na anak ni Karina upang malaman kung may nalalaman pa siya tungkol sa ina at kung paano nito tinrato si Florencia. Dahil sa tibay ng ebidensya, lalong lumiliit ang posibilidad na inosente si Karina. Sa pagpasok ng Mayo, lumabas ang isang mahalagang ebidensya, ang DNA test sa labi ni Florencia. Ang resulta, nagpatunay na si Lucas nga ang may kagagawan sa insidente. Bagamat matagal nang pinaghihinalaan si Lucas, ang DNA test ang tuluyang nagpatunay ng kanyang kasalanan. Pero bago pa man siya maharap sa hustisya, isang nakakagulat na balita ang lumabas. Si Lucas ay natagpuang wala ng buhay sa loob ng kulungan. Noong May 11, kinumpirma ng interventor ng kulungan na voluntaryong kinapos ni Lucas ang kanyang sarili sa kanyang selda. Ayon sa investigasyon, gumamit siya ng kable mula sa telepono sa kulungan at ang tinatawag na cord ng kanyang uniforme upang tapusin ang lahat. Natagpuan siya matapos ang pagsusuri ng mga bilanggo kinabukasan.
Dahil dito sinimula ng isang masusing investigasyon sa seguridad ng kulungan upang malaman kung talagang ginawa ito ni Lucas o may iba pang nangyari. Sa kanyang selda natagpuan ng 3 liham na iniwan niya para sa kanyang ina, mga anak at kay Karina. Dito nakalagay, para sa kanyang mga anak, hiniling niya na maging masaya sila at sinabing mahal niya sila. Para sa kanyang ina, may binanggit siyang ilang ari-arian sa Mendoza at humingi ng tawad sa kanyang nagawa. Para naman kay Karina, dito niya sinabing hindi siya ang pumaslang kay Florencia. Sa halip ayon sa kanya, si Karina mismo ang may gawa ng insidente sa loob ng kwarto ni Florencia. Dahil sa wala na si Lucas, hindi na siya maaring litisin pero hindi nakatakas si Karina sa batas. Noong April 8, 2019, nagsimula ang paglilitis laban kay Karina. Kinasuhan siya bilang necessary accomplice sa pang-aabuso at pagkasawi ni Florencia. Ang prosecution ay humiling ng 17 years at 6 months na pagkakakulong. Sa kanyang 40 minutes na pahayag sa korte, 2 beses siyang umiyak at paulit-ulit na itinanggi ang kanyang kasalanan. Iginiit niyang hindi niya alam ang paghihirap ng kanyang anak at inilahad niya ang pang-aabuso na naranasan niya mula kay Lucas. Sabi niya, marahas siya. Madalas niya akong atakihin at sinisira niya ang mga gamit namin. Habang naghihintay ng hatol, nanatili ang mga tanong na totoo nga bang inosente si Karina o may kinalaman ba siya sa pagdurusa ni Florencia. Noong April 23, 2019, sa isang unanimous decision, idineklarang guilty si Karina Valentina de Marcos sa kasong necessary accomplice sa pang-aabuso at pagkasawi ng kanyang anak na si Florencia. Ang 3 hukom ay nagkasundo na si Karina ay may malaking papel sa matinding pagdurusa ng kanyang anak. Ang mga naging basehan ng hatol ay ang mga testigo. Ang mga guro ni Florencia sa Mendoza ay mismong nagpatunay na nagsumbong sa kanila ang bata tungkol sa pang-aabuso ni Lucas. Sinabi rin nilang sinabihan nila si Karina pero pinagtanggol niya si Lucas at tinawag na sinungaling ang kanyang anak. Ang mga kamag-anak ni Lucas at Karina ay nagbigay rin ng testimonya tungkol sa kalagayan ni Florencia sa kanilang bahay. Sunod ang mga eksperto sa psychology at psychiatry. May kakulangan si Karina sa emosyonal na pakikiramay. Siya ay isang introvert at malamig sa pakikitungo, kaya maaring mas pinahalagahan niya ang kanyang relasyon kay Lucas kaysa sa kaligtasan ng kanyang anak. Mga pahayag ng prosecution at depensa. Ayon sa prosecution, alam ni Karina ang mga pangyayari at pinabayaan ng kanyang anak. Ayon sa depensa, hindi raw alam ni Karina ang ginagawa ni Lucas at siya mismo ay biktima rin ng pang-aabuso. Dahil walang dating record si Karina, binawasan ng korte ang parusa. Ngunit isinama sa hatol ang matagal ng paghihirap ng bata, ang pagwawalang bahala ng ina at ang kalagayan ng pang-aabuso. Bilang mga nagpapabigat sa kaso, ayon sa hukom ang kanyang kawalan ng malasakit at pagpapabaya ay nagbigay daan sa trahedya. Pinabayaan niya ang kanyang anak sa ilalim ng kanyang bubo. Sa pagbasa ng hatol, hindi nagpakita ng emosyon si Karina. Sa kabila ng kanyang mga pagtanggi, sinigurado ng hustisya na may mananagot sa sinapit ni Florencia. Ang mga hukom ay binanggit na nalamangan ng babae ang kanyang papel bilang ina dahil hindi niya inireport ang mga pang-aabusong ginawa sa kanyang anak na si Florencia. Ito'y sa loob ng ilang taon. Matapos ang hatol, nilabas si Karina sa korte at diniretso sa bilangguan kung saan siya maglilingkod ng kanyang sentensya hanggang 2035. Habang ang mga investigador ay nagpasya na susuriin ng mga guro sa Mendoza dahil sa hindi nila sinunod ang tamang proseso at hindi sila nagulat agad sa mga otoridad hanggang sa natuklasan nga ang hinggil dito, tanging ang ina na si Karina ang naparusahan dahil sa hindi nga pagsunod sa kanyang tungkulin bilang ina at hindi pagprotekta kay Florencia habang ang salarin ay tinapos ang sarili bago dumating ang paglilitis. Marami ring tao ang nakakaalam ng nangyayari sa bahay tulad ng lolo ni Florencia, mga magulang ni Lucas, mga guro at mga kapitbahay, ngunit hindi nila ginawa ang nararapat. Kung sana may nagsalita, baka buhay pa si Florencia sa ngayon. Si Karina ay balitang nagkaroon ng bagong kasintahan na nakilala niya sa loob ng kulungan noong 2021. Hindi pa naririnig na nagsalita siya tungkol sa kanyang anak at konting beses lang nakikipag-usap sa kanyang mga anak sa telepono. Ang mga natitira niyang anak ngayon ay naninirahan sa tiya at lola nila sa Mendoza. Ang pinakabatang anak na ipinanganak habang ang ama ay pinaslang si Florencia ay hindi pa lubos na kilala ang ina.
Ang kaso ni Florencia ay labis na nakaapekto sa kanilang komunidad. Kahit na ilang taon na ang lumipas, hindi nila makalimutan ang trahedya ni Florencia at ito ay nagsisilbing paalala sa mga magulang na dapat protektahan at alagaan ang kanilang mga anak. Ang ina na si Karina ay unang pinili ang kanyang karelasyon kaysa sa pagiging ina at iniwan niya mag-isa si Florencia sa kanyang mga pinagdadaanan. Ang kwentong ito ay isang paalala sa lahat ng magulang na ang pangunahing tungkulin ay ang magbigay ng proteksyon at pagmamahal sa kanilang mga anak at sila ay hindi dapat pabayaan. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!